Nagsimula nitong mga panawagan na ito ay isang grupo ng mga mababait na tao, religious group, pipigilan nyo pa na sila ay mag-gather. Meron namang freedom of assembly, meron namang freedom of speech. Sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, bakit nyo pipigilan? Opo, ano pong masasabi ninyo dahil imbis na suportahan, pakinggan kasi ito nga po ay para sa kabutihan ng ating bansa kasi sa paglaban sa mga injustices, pagtaguyod sa transparency at accountability. Pero marami po tayong mga ulat na natatanggap. Actually, yung mga reaction pa nga nila ay ginagaslight po itong pagtitipo na ito. Marami pong mga pinaghuhuli, pinagtitikitan ng LTO, ng mga sasakyan po na involved dyan. Ang LTFRB naman, merong mga at least 34 na mga pampublikong sasakyan na kanila pong ipapatawag bakit hindi sila pumasada imbis na nandyan at nakilahok, no? Pinatatawag sila. Meron din tayong mga natatanggap na mga information, ng mga kasamahan po ng mga nandyan na papunta sana dyan. Kaso, tila ginigipit sila, na nakahold sila ng at least more or less 2 oras, hinahanapan ng permit, yung mga bus na kanilang sinasakyan at kung ano-ano pa na sinisilip. Hindi naman ito typical pag regular ng mga biyahe po, Chairman. Ano masasabi niyo po dito sa mga ganitong mga issue po? Ang masasabi natin dyan, uh, mahahalata tuloy na ginigipit ng ating gobyerno ang ating taong bayan, di ba? Ito na ngang nagsimula nitong mga panawagan na ito ay isang grupo ng mga mababait na tao, religious group, pipigilan nyo pa na sila ay mag-gather. Meron namang freedom of assembly, meron namang freedom of speech. Sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, bakit nyo pipigilan? And pangalawa, ayan, nabalitaan nga natin sa ibang exit ng South Luzon, North Luzon, kapag kayo ay mga 2 o 3 van, magkakasunod, pinapahinto na kayo. Kasi iniisip na ng LTO o ng law enforcement doon na kayo ay pupunta sa EDSA. Bakit? Para ba tayong panahon ng Kastila na bawal mag ano, magbiyahe ang mga Pilipino, magpunta sa iba't ibang bayan kasi natatakot sa isang uprising? Ang ating mga kapatid at kababayan sa Iglesia ni Cristo ay nananawagan lamang na tama naman talaga ang panawagang ito. Sino ba dito sa bansang ito ang gusto ng pinaplander ang pera ng taong bayan? Wala naman siguro kung hindi yung mga nakikinabang lamang, di ba? So matatanong natin dyan, katulad nga narinig ko yung speech ni Senador Marcoleta, siya ang nag-head ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga nangyayaring plunder at ghost projects at flood control scam. Tapos siya pa yung pag-iinitan ngayon. 'Di ba? Last year pa lumabas ang issue na ito na bilyon-bilyon, halos trilyon na ang nawala dahil sa mga ghost project, flood control scam. Wala pa rin naman talagang concrete na nangyari, 'di ba? Ang kauna-unahan pang mga pag-iinitan katulad ni Senador Marcoleta. Yung sa kanya, kinakasuhan siya ng plunder dahil may nag-donate sa kanya nung kampanya. Karamihan naman, 90% naman ng mga tumatakbo sa eleksyon, may nagdo-donate, 'di ba? Alam nyo, mabuti nga yung may nagdo-donate eh. Alam nyo hindi plunderer o hindi talagang nakaipon na ng massive ill-gotten wealth yung tao. Umaasa lang siya sa donasyon para meron siyang pambili ng t-shirt, pagkain, pangkampanya. Lahat naman ng dinodonate na ganon, ginagastos lang rin sa kampanya. Tapos kakasuhan nyo ng plunder yung matanda. Ganyan talaga mangyayari. Magagalit ang maraming Pilipino na bumoto sa kanya, lalo na ang kanyang grupo, ang Iglesia ni Cristo. Dahil kauna-unahang INC member na nga na naging senador, si Senador Marcoleta, gaganituhin pa. Sabi nga ni Senador Marcoleta sa kanyang speech, kung ako pala'y plunderer, di sana tahimik lang ako, maayos buhay ko, hindi ako pinag-iinitan. Kaya lang pinag-iinitan siya dahil meron siyang ipinaglalaban. Ganyan rin po ang inyong Duterte Youth Party List. 'Di ba? Tayo ay lumalaban kasama ng SMNI sa mga makakaliwang grupo, sa mga teroristang NPA,
Tayo nagbabalik ng death penalty para sa plunder and ghost projects, mga heinous criminals. Tayo lang ang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom. Ayan ang nangyari. Nanalo tayo ng 3 seats sa Kongreso dahil dinala tayo ng ating mga kababayang Pilipino, milyon-milyon. Kaya lang, pinag-initan rin tayo, hindi tayo nakaupo. So ganyan rin po ang ginagawa sa ating mga senador ngayon para gipitin sila para pagdating ng impeachment, mabawasan po sila.